Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang latest update natin ngayong araw, November 27, 2024. Patuloy nga pong nakakaapekto sa ating bansa yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone. Apektado po niyan ang buong Mindanao, kasama rin po ilang bahagi ng Visayas. Even Palawan ay apektado rin nga po nitong ITCC. At yung amihan naman o yung Northeast Monsoon, apektado po niyan ng extreme northern Luzon, sa parte po ng Ilocos Norte hanggang dito nga po sa may parte ng Cagayan Valley. Habang ang Metro Manila naman, expected po natin yung localized thunderstorm. At ayon nga po sa ating advanced weather forecast ng European Center, may mga posibleng low pressure area po tayo mabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility dahil po yan dito nga sa ating ITCC. Dito po sa ating rain map animation, so expected nga po natin na may mga chance nga po ng mga posibleng pagulan mamayang alas 10 ng umaga sa may eastern section nga po ng Mindanao at ng Visayas. Habang sa may extreme northern Luzon at northern Luzon, expected natin may mga mahina at katamtamang pagulan lamang. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon mamaya, halos buong Mindanao, mataas ang tsansa ng posibleng pagulan at ang ilang bahagi ng eastern section ng Visayas. Habang extreme northern Luzon at northern Luzon, expected natin may mga mahina at katamtamang pagulan lamang. Pagdating naman po ng alas 7 ng gabi mamaya, mataas pa rin ang tsansa ng pagulan sa eastern section ng Mindanao. At hanggang alas 10 po ng gabi, tuloy-tuloy po na mataas ang tsansa ng pagulan sa may parte ng Mindanao. Dito nga po sa ating advanced weather forecast, bukas nga po November 28, expected natin na mananatili nga pong lalakas pa ng bahagya itong amihan. At pagdating naman po ng November 29, mataas pa rin po ang posibilidad ng pag-ulan sa parte nga po ng Visayas, Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. At mapapansin nga po natin na mataas din po mga posibilidad ng pag-ulan sa eastern section ng Luzon. By November 30, magkakaroon tayo ng possible low pressure area sa may Sulusi at dito nga po sa eastern section ng Mindanao, pero mababa naman ang chance niya na maging isang ganap na bagyo. Expected nga po natin, lalong-lalo na po pagpasok ng unang linggo ng December, mataas po ang posibilidad ng pag-ulan dahil nga po dito sa pagsasalubong ng dalawang hangin. By December 2 hanggang December 3, expected natin mataas din po ang chance ng pag-ulan dito nga po sa parte ng southern Luzon, maging sa may parte ng Palawan. By December 4 hanggang December 5, expected po natin, apektado po ng mga posibleng pag-ulan ang ilang bahagi ng Palawan at yung parte nga po ng Bicol region dahil po yan sa shear line. By December 6, ganun pa rin po, shear line po makakaapekto sa ating bansa at itong ITCC at yung amihan. Sa ngayon nga po, wala naman tayong posibleng bagyo na minomonitor na posibleng maging banta sa ating bansa. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo.